Hello everyone and welcome back to our channel. And for today's video, pag-uusapan naman natin ang mga common interview questions. Let's go! So ayan na, interview na. Kabado ka ba? Siyempre. Lalo na't unang first time mo palang may interview, first time mo palang mag-a-apply ng trabaho. Pero normal lang maging kabado kasi pag kabado yung isang tao, nagiging mas alerto sila at saka mas tumatalas yung memorya nila. Kaya kailangan mong paghandaan ng interview. Siyempre, kailangan natin ng trabaho, kailangan natin ng pera, kailangan maayos yung performance natin sa interview. Tulungan ko kayo dyan kung first time mo pa lang sasabak sa isang interview para sa itong video na to, para mapaghandaan mo. Pinakaunang gagawin mo, kailangan mong identify kung ano bang language yung gagamitin nyo. Kapag pwede namang Taglish, mag-Taglish ka na, or Tagalog na may halong English. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Pero kung English naman, siguro naman may konting alam ka sa English o mas above average na yung kakayahan mo when it comes to English communication. Hindi ka naman mag-a-apply sa trabahong kailangan ng English kung wala ka namang alam sa English. So, pure English yung gagawin mo. Wag kang bibigay sa pagsasalita ng Tagalog kasi minus points yun. And then, try to make the interview process parang conversational lang yung dating. Parang nakikipag-usap ka lang sa isang normal na tao, hindi sa isang interviewer. Kasi mas maganda yun, mas nagiging peaceful yung pag-uusap nyo. Parang natatanggal o nababawasan yung kaba. Start muna tayo dito sa first question, which is, tell me about yourself. Itong question na to parang napakasimple lang tignan, no? Napakasimple lang, tell me about yourself, magsasalita ka na ng tungkol sa'yo, pero marami pa ring mga tao ang nagkakamaling sagutan tong question na to. Napaka-crucial to kasi ito yung pinakaunang question. Halos yata na-experience kong interview, ito yata yung isa sa mga pinakaunang question na naririnig ko. Ano nga bang gagawin? Kasi yung ibang mga tao kasi, ibang mga sumasabak sa interview, kapag tinanong ng ganitong question, ang dami-dami nilang sinasabi na mga irrelevant na mga information. Kinikwento na yung buong pagkatao nila, yung buong history nila, kulang na lang magdala ng diary, tapos basahin yung sarap ng interviewer. Kinikwento pa yung kung anong nangyari before the day they were born. So mali yun. Dapat tandaan nyo, lahat ng sasabihin mo, kahit anong tanong pa yun, dapat inline sa trabahong ina-applyan mo. Diba? Ba't ka magkakwento na marunong kang lumangoy kung ang ina-applyan mong trabaho hindi naman nangailangan ng taong dapat marunong lumangoy. Kaya dapat lahat ng sasabihin mong information, dapat target nito yung trabahong ina-applyan mo para makuha mo yung goal, which is na para matanggap ka sa trabaho. Gaya ng mga actually, pwede ka naman magsabi ng mga information na medyo irrelevant, pero huwag mo nang i-emphasize yun. Kunwari, pwede kong sabihin na kung saan ako pinanganak, tapos move on na kagad. So, hindi ko na kailangan i-emphasize yun, nabigyan ako ng konting background, kasi dapat yung sagot mo is hindi sobrang ikse, hindi sobrang haba. So, dapat sakto lang. So, pag tingin mo, nagpo-practice ka dapat pinapractice mo yung mga sagot mo sa mga common interview question. So kung sa tingin mo parang napakaiksi lang yung sasabihin mo, pwede mong pahabain ng konti or pwede ka magsabi ng mga medyo irrelevant na mga information para lang maging conversational yung tone ng usapan nyo. So pwede kong sabihin na kung saan ako pinanganak, pero move on na kasi irrelevant yun sa ina-apply kong trabaho. However, kung kunwari irrelevant naman, kunwari, sabihin ko pinanganak ako sa Leyte, nakatira ako sa tabing dagat, magiging relevant lang yun kung mag-a-apply ako ng trabahong parang lifeguard sa swimming pool, sa beach. So, magiging relevant yun kasi pwede kong sabihin na I was born in Leyte, I live by the sea, and pwede kong sabihin na kapag nakatira ka sa tabing dagat, mortal sin kapag hindi ka marunong lumangoy. So lahat ng mga tao doon, lahat ng mga bata doon, before pa sila natutong magbasa, marunong na silang lumangoy doon sa probinsya namin. So pwede mong i-pitch ka agad na natuto na akong lumangoy before pa ako natutong magbasa. So that's why I am perfect for the job. Diba? Perfect ka. Pwede kang maging isa sa mga the best na mga candidate para
tanggapin ng company bilang kanilang lifeguard. So again, going back to the question, lahat ng sasabihin mo dapat relevant dun sa ina-apply mong trabaho. Kunwari sa case ko, graduate kasi ako ng nursing. Naging nurse ako for 2 years and then nag-apply ako sa isang sa call center company. So, ang gagawin ko ngayon, maghahanap ako ng mga information, mga history ko, mga na-experience ko na pwede kong magsabihin para ma-target ko yung para maging inline sa trabahong a-applyan ko, which is call center. Kasi kung titingnan mo, parang ang layo, di ba? So, gumawa ka ng paraan para makapagbigay ka ng information tungkol sa sarili mo na inline naman sa trabahong ina-applyan mo. So, ang naisip kong paraan doon, customer service. So, kapag na-encounter ko tong question na to, na-encounter ko tong tell me about yourself, sinisimulan ko kaagad sa pangalan ko, tsaka nickname ko, tsaka sa edad ko. Sabi ko na, you can call me Jay. Importante kasi yun para sa akin kasi kapag nickname na yung ginagamit nyo sa isa't isa, parang nagiging feeling close kayo eh. Diba? Feeling close kaagad kasi nickname. So, at least nagiging mas parang conversational tone yung usapan. Parang nababawasan kaagad yung kapag ginagamit ng interviewer yung nickname ko. So, next yung edad. You can call me Jay, I'm 24 years old. You can call me Jay, I'm 24 years old. Dati. Importante kasi yon. Again, kasi pag mas bata ka, mas maganda. Kasi mas mapapakinabangan ka nila. Mas bata, mas malakas. Mas bata, mas marami pang years na pwede mong ibigay sa company. So, kung bata ka pa, i-stress mo yung, o sabihin mo yung edad mo. Okay lang yan. Tapos yun, you can call me Jay, I'm 24 years old. I was born in Leyte. Now, however, I went to Manila to finish elementary and then I went back to Leyte to finish high school. However, when I needed to go to college, I went back to Manila and enroll nursing degree. Yan, nag-nurse na ako. Tapos, doon na ako magpo-focus sa nursing. After finishing nursing, I graduated the degree. I passed the board exam for just one take. Ayan, pag malaki mo na yung achievement mo. Tapos, and then I worked as a nurse for 2 years. Yan, tapos papasok ko na yung customer service. Kasi kapag nurse ka, dapat marunong ka, magaling kang mag-build ng rapport. Yung mag-build ka ng magandang relasyon sa pasyente mo at sa mga kasama ng pasyente, yun yung pwede kong i-relate dun sa trabahong ina-applyan ko, which is sa call center. Kasi sa call center kasi purong customer service eh. Tapos sinabi ko na when I was working as a nurse, I realized how important building good relationship with the patient and also to the significant others. Because if you start trusting each other, it's easier for you to achieve your common goals. So, parang ganun din sa call center kasi purong customer service. So, kapag nakapag-build ka ng magandang relasyon, may trust na kayo, pinagkakatiwalaan nyo yung isa't isa, mas madali yung na-achieve yung goal nyo, mas madali yung na-solve yung problema. So, yun yung sinabi ko, na because of that realization, I was able to develop a skill. I love to connect to people, to my patients. I learned how to talk about their problems, be in their shoes. Tapos yun, na bibigyan ko ng magandang service yung pasyente, sa mga significant others. So, I believe that skill can be applied in your company. I got that skill. I can be your asset. And then I think I will be able to be an employee that can help you achieve your company's objectives. Mga ganun. So, gagawa ka lang ng paraan kung anong mga, ano doon sa history mo, ano doon sa mga experience mo na pwede mong ipagmalaki, pwede mong i-emphasize na fit doon sa ina-applyan mong trabaho. Also remember, kung may mga achievement ka nung nag-aaral ka, sabihin mo yung mga achievement mo, ipagmalaki mo yung mga achievement mo. Kung honor ka, sabihin mo honor ka. Kung Dean's Lister ka, sabihin mo Dean's Lister ka kasi magandang katangian yun. Ako kasi wala akong achievement kaya wala akong ma-pitch. Diba? Wala akong ma-pitch. Yung achievement ko lang is way back in elementary, which is, I think, is irrelevant na. So, kung naging, kunwari, naging president ka ng SSG,
Sabihin mo, president ka ng SSG. Dahil doon, naka-build ka ng magandang leadership skills, di ba? So, mag-focus ka doon sa mga achievement mo, tapos i-pitch mo din yung mga natutunan mo during that time. Kunwari, hindi ka pa nakapag-college, graduate ka pa lang ng senior high school, sabihin mo anong in-applyan mong track, TEUMS ba, STEM ba, o TVL ba. Tapos, sabihin mo yung mga achievement mo. I-pitch mo din yung mga pagmalaki mo din yung mga club na sinalihan mo, diba, na nakatulong sa'yo to develop as a good person. Tapos, yun, gumawa ka ng paraan para makapag-isip ng tulay na magko-connect doon sa mga achievement mo. Tapos, i-connecta mo yun sa kung paano mo yun magagamit kapag nasa company ka na, kapag natanggap ka na sa company. Merong tip dito from themuse.com, merong formula. Gagamit ka daw ng present, past, future formula. So, talk a little bit about your current role, kung anong ginagawa mo ngayon. Tapos, sabihin mo sa kanila yung magbigay ka ng konting background kung paano ka napunta sa role na yon. And then, sabihin mo, ipasok mo naman ngayon, i-segue mo naman ngayon kung anong gusto mong mangyari sunod. Pwede mo ring ipasok yung kakayahan mo, yung skills mo pagdating sa pakikisama. Kasi yun naman talaga yung importante sa working environment, kung paano ka makisama sa ibang mga kasama mo sa trabaho, yung mga co-employees mo. So kung sa tingin wala ka talagang maisip, ginawa mo na lahat, wala kang maisip na paano mo marerelate yung experience mo sa a-apply mong trabaho. So yun yung gawin mo. Sabihin mo na maayos ka makisama, naka-develop ka ng skills kung paano mo mapacify ang isang tao, kung meron siyang dinadalang problema o may galit siyang nararamdaman, mga iba't ibang emosyon, kaya mong i-handle, sabihin mo yun. Kasi yun naman talaga, sinabi ko kanina, yun naman talaga yung importante. Kasi kung kahit anong profession pa meron ka, kahit anong klase ng working environment ng pasukan mo, importante pa rin yung paano ka makipag-connecta ng maayos sa mga kasama mo sa trabaho. So, pwede mong sabihin yun. So, yun. Number 2, how did you hear about this position? Ganito nang gawin mo. Maging honest ka lang. Kunwari, sinabi sa'yo ng kaibigan mo, i-name drop mo yung taong nagbigay sa'yo ng ideya o nagpakita sa'yo, nag-inform sa'yo na ganito, merong hiring. Sabihin mo yung pangalan niya, tapos i-emphasize mo kung gaano ka naging excited nung marinig mo yung position o nung narinig mo yung vacancy. Diba? Anong meron sa trabaho na naging dahilan para maging excited ka, naging mas napaka-eager mong mag-apply dun sa trabaho na yon. Pwede naman if you discover the company through an event or an article, i-share mo din. Tapos, kunwari, nakita mo sa poster, mga billboard, sabihin mo kung anong nakakuha, anong nakakuha ng pansin mo, anong meron doon na naging excited ka, naging parang motivated ka na mag-apply dun sa position na yon. Share mo yon. Kasi pag kunwari narinig mo na, uy, may hiring dito. Ay, maganda yan kasi magkakaroon ako ng opportunity to grow. Pwede akong ma-promote within months. Pwede kong magamit yung mga skill ko. Pwede kong magamit yung skill ko sa pagluluto, sa pakikipag-usap, sa leadership, yan. So, pwede mong sabihin yan. Why do you want to work at this company? Ingatan, wag kang masyadong ma-fall sa mga generic answer. Kasi pag sinabi mo yung mga sagot na sinabi na rin ng iba, generic answer, parang namimiss mo yung opportunity na mag-stand out sa ibang mga aplikante. So, dapat unique yung sagot mo. Mas unique yung sagot mo, mas matatandaan ka ng interviewer, mas tataas yung tsansa na matatanggap ka sa trabaho. So, paano nga ba ito sagutin? Bago ka kasi mag-apply, dapat nagre-research ka tungkol sa company. Research mo yung company. Tapos, ite-take note mo yung mga achievement nila, yung history nila, yung takbo ng business nila. Tapos, yun yung gamitin mo para masagot tong tanong na to. Sabi mo na what I know about this company is that they receive a lot of awards during this past few years,
And that made me conclude na this is the best company for me. I could grow along with this company. As the company grows, I would grow as well, and I will be able to develop myself and to grow my career in your company. So, pwede mo sabihin ng ganyan. Pwede mo rin ikumpara, kunwari, kung anong alam mo dun sa company before, tapos ikumpara mo kung ano na sila ngayon. Diba? Positive. Make the company feel good about themselves. Dapat maging specific ka. Kung meron kang gustong ikwento, maging specific ka sa mga details, sa mga information na sasabihin mo. Pwede mo rin sabihin na stable sila na company. Kasi you want a stable job, so therefore you want to work in a stable company. Kapag stable kasi ang company, maganda na yung pundasyon nila, hindi sila basta-basta mawawala, so kaya mo sila pipiliin. Sabihin mo, marami na silang awards, this company has been through wars, pero nandito pa rin, tumatayo pa rin, nagbibigay pa rin ng service sa mga tao, tapos gusto mong maging part ng company, part ng goal nyo, part ng objective nyo, gusto ko kayong tulungan. Ngayon, kung wala ka namang maisip na sagot dito sa tanong na to, malamang ay hindi para sa'yo tong trabaho na to. So maghanap ka na lang ng iba. Kung meron. Okay. Pero kung, alam ko, mas pahirapan maghanap ng trabaho ngayon, gawin mo lahat ng makakaya mo to sell yourself. So, binibenta mo yung sarili mo sa mga interview, binibenta mo yung sarili mo. Kapag nabili ka, ibig sabihin, ma-hire ka, makakapagsimula ka na sa trabaho mo. Number 4, why do you want this job? Why do you want this job? So, yung mga companies gusto nila yung mga passionate na mga tao para sa trabaho. Pero actually, yung totoo naman talaga, gusto natin magkatrabaho kasi gusto natin magkapera, gusto natin kumain ng 3 beses o 4 na beses isang araw kaya tayo mag-a-apply. Pero hindi, I think hindi naman siguro ganun yung gustong marinig ng interviewer. Gusto nila na malaman kung passionate ka ba sa trabaho, nalalaman nila kung sincere ka base doon sa mga sinasabi mo, tsaka base doon sa tono mo at sa galaw ng katawan mo, kaya dapat pinapractice mo talaga yung mga sagot mo sa mga common interview questions. So, dapat maging handa ka talaga. So, again, they want to hire people who are passionate about the job. So, dapat mayroon kang magandang answer dito sa question na to. First daw, i-identify mo yung mga key factors na fit para sa'yo. Diba? Fit para sa'yo. Kasi hindi ka naman talaga mag-a-apply kung walang maganda dun sa company na para sa'yo. So, kaya ka nga gusto magkaroon ng ganitong trabaho kasi sa tingin mo, akma dito yung mga talent mo at skills mo, o di kaya akma dito yung natapos mong kurso or degree. So, kunwari, sabihin mo na, I love customer support because I love the constant human interaction and the satisfaction that comes from helping someone solve the problem. So, customer service to. Yun. So, mag-iisip ka lang ng mga bagay na fit para sa'yo. Tapos, i-share mo kung bakit mo gusto yung company. Bakit mo gusto yung company na magbibigay sa'yo ng ganong klaseng trabaho. So, pwede mong sabihin na I've always been passionate about education and I think that you're doing great things. So, I want to be part of it. So, yun lang. Number 5, why should we hire you? So, medyo intimidating tong question na to. Medyo intimidating. Pero kapag tinanong ka ng ganitong klaseng question, consider yourself lucky. Kasi, pagkakataon mo na to para i-showcase yung mga strength mo as an applicant. So, yung trabaho mo dito is dapat makapagbigay ka ng sagot na nagka-cover ng 3 bagay. So, ano yung mga 3 bagay na yon? First, that you cannot only do the work but also deliver great results. Kasi pag nagawa mo yung trabaho, expected na yan sa'yo. Kaya ka nga mag-a-apply kasi yun yung gagawin mo. Expected na yan sa mga lahat ng mga empleyado na kaya nilang gawin yung mga trabahong pinagagawa nila. Pero dapat i-emphasize mo rin na hindi mo lang kayang gawin ng isang trabaho, kundi kaya mo ring magbigay ng magandang resulta. So, sabihin mo sa kanila na kaya mong mag-extend, kaya mong mag-go beyond, extra mile. Second, that you'll really fit
in with the team and culture. Sabihin mo na kaya mong yun nga, makisama, you can work as a team leader, or as a team member, sanay ka na sa teamwork, tapos kaya mong mag-adjust sa different culture. Yung mga, kung anong meron sa company, parang yung tinatawag natin parang culture shock. Papasok ka sa isang lugar, tapos iba yung ginagawa doon na hindi ka sanay. Sabihin mo sa kanila na kaya mong mag-adjust. Okay, kaya mong mag-adjust. Tapos, third, that you'd be a better hire than any of the other candidates. You'd be a better hire. So, I think wag mo nang sabihin kung bakit ka better sa ibang candidate. Maghintay ka na lang na tanungin ka. Kasi part ng, I think, tatanungin ka rin kung ano yung mga strength mo. So, dun mo na i-pitch yung mga sagot mo kung bakit ka mas better kaysa sa ibang applicant. Number 6, what can you bring to the company? So kapag tinanong to ng interviewer, hindi lang nila gustong malaman yung background mo, kundi gusto nilang malaman kung naiintindihan mo ba or alam mo ba yung mga problema o mga challenges na nai-encounter ng company at kung paano kanila magagamit para ma-solve or para mabawasan yung problema o mga challenges na yon. So ang gagawin mo, syempre dapat babasahin mo ng mabuti at iintindihin yung job description at magre-research ka tungkol dun sa company. So, alamin mo yung mga kadalasang problema, mga challenges na na-encounter nila or mga posible na mga problemang nangyayari sa kanila. Tapos, kapag nasabi mo na yon, i-connect mo naman ngayon yung mga skills mo at mga experience mo para malaman nila na pwede ka nilang maging asset when it comes to solving or facing challenges or problems and yung mga issues. Mag-share ka, importante ito, mag-share ka ng example, mga experience mo, specific example kung saan naka-encounter ka ng ganitong problema similar sa problemang na-encounter ng company, tapos ano yung mga naging ideya mo, ano yung mga steps na ginawa mo, ano yung mga importanteng factors na kinonsider mo para ma-solve yung problema. Number 7, what are your greatest strengths? Eto na, gusto nang malaman ng interviewer kung ano yung meron sa'yo na magiging kapaki-pakinabang para sa company. So, tandaan, huwag mong i-bombard yung interviewer ng mga adjective. Masipag ka, mabait ka, kapani-paniwala, maaga kang dumating sa trabaho, hindi ka nalilate, hindi ka pasaway, huwag ganon. Think quality, not quantity. Pumili ka lang ng ilan, isa, dalawa, tapos tandaan na dapat yung mga pipiliin mong mga katangian ay relevant o importante para sa posisyon na ina-applyan mo. So, huwag mong paramihin, huwag madami, konti lang, pero yung tatarget naman sa position, yung magagamit nila talaga sa company nila. Tapos, hindi ka dapat magtatapos doon. Dapat i-illustrate mo yon using examples. Madali kasing matandaan yung example kaysa sa mga generalization. Mag-isip ka ngayon ng na-experience mo, or kung wala kang na-experience, gumawa-gawa ka ng experience mo. Ang ginawa ko dito sa tanong na to, sinabi ko sa kanila na magaling akong mag-manage ng time management, tsaka mag-prioritize ng mga tasks. Kasi kahit na anong klaseng trabaho naman siguro, pwede mong i-assume na marami kang dapat gawin o dapat tapusin sa maikling panahon lang. So, ang susi dito para ma-accomplish mo yung mga tasks na binigay sa'yo is to manage your time properly, i-budget mo yung time mo, tapos dapat alamin mo kung ano yung mga task doon na pinaka-importante. Tapos yun yung uunahin mo. Diba? Time management and prioritization of tasks. Tapos magbigay ka ng mga example. So kunwari, pwede mong sabihin na dati nung college pa ako, inassignan ako ng professor namin ng napakaraming tasks.
Be specific, kwento mo kung anong task na yon. Tapos, malapit na yung deadline. So, ang ginawa ko, naggumawa ako ng schedule ng mga activity na kailangan kong tapusin. Binudget ko yung oras ko, mga personal time ko, tsaka para sa school time. And then, inuna kong gawin yung mga mahihirap, mga komplikadong bagay o yung mga kailangan ng isubmit kagad, mga kailangan ng tapusin, yung mga pinaka-importante sa mga importante. Tapos, dahil sa ginawa ko na yon, na-submit ko na yung mga pinagagawa, natapos ko na lahat before the deadline. So, mga ganon. So, pagandahin nyo na lang, be specific kung ano yung task, be specific kung ano yung mga ginawa nyo, yung mga steps nyo. Tapos, pag nakwento nyo na yon, mas maalala yun ng interviewer, mas ma-i-imagine niya kung gaano ka ba kagaling when it comes to time management and ang sa pag-priority ng mga tasks. So, kung hindi naman yun yung strength mo, pwede kang magbigay ng ibang strength, but remember, kailangan mong magbigay ng example. So, ano ba yung mga nagawa mo before, ba't mo nasabi na ito yung strength mo? So, yun lang. Number 8. What do you consider to be your weakness? Yan. What do you consider to be your weakness? Ang daming nahihirapan sa tanong na to kasi nalilito sila kung bakit nila sasabihin yung weakness nila, hindi sila tatanggapin sa trabaho, di ba? Hindi rin pwedeng sabihin na wala akong weakness, perfect ako, lalo nang hindi ka tatanggapin sa trabaho niyan. So, ano bang dapat gawin? Dapat balance. Okay? Maging honest ka sa weakness mo, pero sabihin mo kung anong ginagawa mo para ma-overcome yung weakness na yun. Diba? Dapat, kasi imposible naman talaga na walang weakness ang isang tao, ang isang aplikante. Ang gusto lang nilang malaman is paano mo nire-remedyohan yung weakness mo na yon. Kasi lahat tayo may mga problema, may mga weakness. Pero ang tanong, ano bang ginagawa natin? Diba? Yun yung gustong malaman ng interviewer. Pwede ka rin magbigay ng mga specific example. Maganda lahat ng mga sasabihin mo, mas maganda kung may example ka. So, pwede mong sabihin na hindi ka magaling when it comes to public speaking, nanginginig yung tuhod mo, yung buong katawan mo kapag ang dami ng taong nakikinig sa'yo. Pero, may ginagawa ka, nag-volunteer ka, na ikaw yung mag-lead sa mga meetings. Tapos, sabihin mo na hindi yan basta-basta masusolve ng bigla-biglaan. So, ang ginagawa mo is dinadahan-dahan mo muna. Nagsisimula ka sa mga meeting na mga konti lang yung mga member hanggang sa padami ng padami. Or hindi kaya, nakikipag-partner ka, tumatayo ka sa harapan, o nag-a-assist ka sa mga speakers. Meron kang weakness, pero meron kang ginagawa para ma-overcome yung weakness na yun. So, yun yung mga 8 classic questions sa mga common interview questions. Actually, marami pa. So, mag-subscribe ka na para palagi kang updated. On mo na rin yung notification bell para ma-notify ka kapag nag-upload ako ng iba pang videos. So, kung may mga katanungan ka, may mga gusto kong sabihin, i-comment mo lang down below. At kung nagustuhan mo tong video na to, do not forget to like at i-share mo na rin sa mga friends mo. Maraming salamat sa suporta, sa panonood, at sana nakatulong ako sa inyo. So, yun. Thank you very much. Bye-bye.